Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at ako ay nakatindig muli dito sa harapan ninyo para magdala ng mensahe ng Panginoon. At ang ating pong pastor ay hindi po okay ang pakaramdam, kaya po ako muna makakasama niyo ngayong umaga. At tayo po ay tumindig, tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. At ang ating pong pag-aaralan ay yung nabasa nyo kanina diyan sa ating screen. Ang nakalagay po dyan ay hatred. At makikita po natin yan sa Galatians 5:20. Atin pong basahin. Yan. Basahin ko na lang po at sundan nyo na lang po ako ng inyong mga mata. Sama ko na po dito yung verse 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. 21, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Even the hatred ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At yan po yung ating pagbubulayan ngayong umaga. At samahan niyo po ako. Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyaya po na patuloy niyo pong ipinaparana sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na dinadala niyo dito para makapakinig ng iyong mga salita. Pagalingan niyo po aming pastor. Gayon din po yung mga kapatidan namin na may karamdaman. Nawa po ay loobin niyo po na sila'y makasama muli namin sa pananambahan. Samahan niyo po kami, Panginoon. Sorry po sa aming mga kasalanan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po kayo maupo. Ito pong Galatians 5:20, nagbigay po si Paul ng mga list ng kasalanan na ating ginagawa na worthy para hindi tayo magmana ng kanyang kaharian, ng kaharian ng Diyos. Pero ito po hindi exact list. Parang random, nagbigay si Paul ng listahan na ito yung mga kasalanan na inyong ginagawa personally. Kaya diga po, last time atin na pag-aralan na yung reviler ay akala natin ay simple lamang, gayon din ang hatred. Akala kasi natin simple lamang din ito, pero ito pala ay karapat-dapat na sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga po nakalista diyan na even the hatred shall not inherit the kingdom of God. Bakit nga ba pati ang hatred sa Tagalog ay pagkagalit? Tama ba ako? Pagkamuhi. Yung pagkamuhi natin ay hindi na rin magmamana ng kaharian ng kanyang ng Diyos. Kaya nga po makikita po natin yan sa Galatians 5:20 at atin po munang i-define kung paano ginamit ng Biblia itong hatred na ito. Yan po yung original na nakalagay sa, kung babasahin natin yan, ektros, na ang ibig sabihin po niyan, pakilagay naman po ang definition. Hated, odious, hateful, hostile, hating and opposing another. Use of men as at enmity with God by their sin. So yung hatred po na ginamit ni Paul dito, o ektros, ay yung pagkamuhi sa ating Panginoong Diyos. So yung pagkamuhi ditong tinutukoy ni Pablo na tayo mga tao ay namumuhi sa Panginoong Diyos. Every time na tayo namumuhi sa Kanya, ginagalit natin ang Panginoong Diyos o pinoprovoke o tinitrigger natin yung patience ng Diyos para hindi ka bigyan ng pamana sa Kanyang kaharian. Kaya nga nakalagay po diyan, A sub 1, opposing God in the mind. So yung hatred, kasi ito po yung noun yung hatred. Ang verb po niyan ay hate. Kung ang love ay verb, so hate. Hate is a verb also. Ang verb is a action word. So yung hate ay action word din. Pero ang ginamit po diyan ay noun. Hatred. When you hate someone, you are opposing someone or you are opposing God in your mind.
nagagalit ka sa iyong kapwa o namumuhi ka sa iyong kapwa silently, and that is worthy para hindi ka bigyan ng Panginoong Diyos sa langit. Sabi nga, by definition then, hatred is a poison that destroys us from within, producing bitterness that eats away our hearts and mind. Kaya nga po, nakakatakot po pag tayo ay pinapaalalahanan, lalo na sa ating mga mananampalataya, pag tayo may pagkamuhi pa sa ating mga puso, nakakatakot ho sa atin kasi unti-unti niyang inilalayo yung ating puso at yung ating pag-iisip, una sa ating Diyos at pangalawa sa ating kapatiran. Kapag ka nag-umpisa ka nang magkaroon ng pagkamuhi sa isa't isa, sa ating Diyos, yung iyong puso, lalamunin na niyan. At yung magiging puso mo ay hatred na. Sabi nga, hatred is a heart. Kaya ka namumuhi dahil puso mo na yan. Kaya nga po, mabigat din itong uring kasalanan na ito. Ito ay dangerous character na pwede natin taglayin. So be careful, mga kapatid, na magkaroon tayo ng ganitong pag-uugali. Kaya, sabi nga po, hatred knows no bound. Alam niyo po, may nabasa akong isang quotation, kapag ang tao ay may hate sa isa, sabi, aim for number 1. Bakit aim for number 1? Kung hindi mo kaya mag-aim, maging top. So, aim for the number 1. Sino yung number? I-aim mo yung number 1 na pabagsakin. Because you hate that number 1, kailangan mong ibagsak ang kanyang dignity, kailangan mo siyang ipahiya para ikaw ang ma-highlight. Ganyan ang hate. Tingnan nyo ito. Cain did something to Abel. Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya si Abel. Bakit? Because of hate. Because of his hatred to his brother. Bakit? Nainggit siya na kinalugdan ng Panginoon yung offering ni Abel. Parehas naman maganda ang kanilang ginawa, pero mas kinalugdan ng Panginoon yung ginawa ni Abel. Kaya nga, ang mukha ni Abel ay, sabi sa Bible, sad countenance, nagpalungkot ng mukha. At alam niyo ba yung sad countenance na yun? Yung nakabusangot. Nakabusangot ang mukha ni Cain, galit na galit siya sa kanyang kapatid kasi hindi kinalugdan ng Panginoon yung kanyang offering. Mas kinalugdan niya yung kanyang kapatid, nainggit siya, pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya nga, yung hatred ay magdadala sa iyo sa matitinding mga kasalanan. Yung mortal sin nating tinatawag, though venial and mortal sin are equal with God's sight, pero sa ating mga tao, meron tayong distinction Yung kasalanan, mababaw lang naman yan. Nagawa tayo ng sarili nating distinction. Pero sa Biblia, even the kasalanang pagsisinungaling, kapantay yan ng pagpatay. Kaya nga, kapag nagkaroon ka ng pagkamuhi sa iyong puso, magdadala yan sa iyo para pabagsakin yung mga kinaiinggitan mo, yung mga kinamumuhian mo. Kasi ito pong hatred, ay ang ugat niyan ay yung envy. Sa Biblia, who can stand against envy? Bakit ka namumuhi? Kasi naiinggit ka sa iyong kapwa. Tingnan mo si Cain, nainggit siya sa kanyang kapatid, nagkaroon ng hatred. Si Saul, Haring Saul, nainggit siya kay David dahil mas sikat si David sa kanyang bayan na pinangungunahan. Mas kinalulugdan si David. Sabi nga, Saul slay thousands, but David slays 10,000. Nainggit si Saul, kaya nga Saul attempt many times to kill David. At nagkaroon siya ng hatred. At yung hatred na yun ay nagdadala sa atin para gumawa ng mga bagay na ikamumuhi din ng Diyos sa atin. Kung may hatred ka, puso mo na yan. At ito nakakatakot kung ligtas ka na at meron ka pang hatred sa iyong kapwa. Paglabanan niyo po at pagsisihan niyo yan, kasalanan niya, kasi hindi biro ang kasalanan niyan. Sabi, it is a poison that destroys us from within, producing bitterness that eats away our hearts and mind. Kapag nagka-hatred ka, hindi mo magagawang magalak ng totoo sa iyong kapatid na nagtatagumpay. Mas gusto mong pabagsakin yan sa iyong isip. Laging negative ang papasok sa iyong isip kapag ka ang isang tao ay nagwawagi. Kapag nagtatagumpay, nagiging successful. Halimbawa, nakagraduate, yan naman ay may hate ka sa iyong puso. May hatred ka. Unti-unti nang nilalason ng iyong puso ng kasalanan na yan. At define lang po natin kung paano nagkaroon ng hate
nagkaka-hate ang isang tao? Ang pinakaugat ay envy, at ang manifestation ng envy ay yung hatred. At pag ikay nagka-hatred na, you will do something na punishable. Yung, alam niyo yun, kapag nagka-hatred ka, gagawa ka ng bagay na hindi ka aya-aya. Tingnan si si Cain. Gumawa ng bagay na hindi ka aya-aya sa harapan natin, Panginoon. Pinatay niya ang kanyang kapatid dahil sa ating hate. At ito'y walang pinipiling edad, walang pinipiling lugar. Kasi ako ho'y minapanood sa internet, ang bata, nung nagkagalit sa puso, dahil sa kanyang influence na rin ng kanyang napapanood, pinatay yung kanyang kalaro. Yung matatanda, dahil nagalit, pinatay ang kanyang kainuman. Diga? Kaya nga, unti-unting lalasunin niyan ang iyong puso. Pero, bakit nga ba itong hatred ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Alam naman natin na mabigat yan, pero tingnan natin kung paano kinamumuhian ng tao pagdating sa ating Diyos. Number 1, concerning God. Hatred concerning God. Sabi nga, hatred knows no bound. Pati Diyos kinamumuhian ng tao. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 30, tingnan nyo ito ha. Ang tao, kagaling talaga ang tao, wala nang pinipili eh. Pati Diyos kinamumuhian. Walang, sa bagay, tayo din naman tayo unbeliever. Tayo pala, bago ko ma-realize na ako ay, nung ako ay nasa kalagitnaan ng aking pananampalataya, na-realize ko na ako pala ay haters of God. Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Haters of God. Sino gang kausap dyan? Mga tao. Yung mga makasalanan, yung mga rebelde, o yung mga nagre-reject ng pag-ibig ng Diyos. You hate God, you reject the love of God because through you hate God. Kaya nga, haters of God, pati Diyos ating kinamumuhian, nandahil yan sa iyong puso. At gayang kadayang kasalanan. Ang sabi ng Galatians 5:17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, so that you cannot do the things that you would. Ang hatred na meron tayo ay magdadala yan, bakit natin kinamumuhian ang ating Panginoong Diyos? Dahil nga ang mga tao, number 1, they love themselves o lovers of selves. Isa sa mga dahilan, bakit ang tao ay namumuhi sa Diyos kasi mas mahal nila ang kanilang sarili, mas mahal ninyo ang inyong sarili kaysa sa ating Panginoon. Halimbawa, ang Diyos ay nag-utos ng ganito. Maapektuhan yung iyong mga desires, maapektuhan sa yung iyong mga decisions in life. Ang gusto ng Diyos ay ganito, pero yung gusto ng Diyos ay against sa aking sarili. Therefore, kung ang Diyos ay may gusto, tapos against ito sa akin, hindi ko yung gagawin. At ayun ay magmamanifest na mahal mo ang iyong sarili kaysa sa mahal mo ang Panginoong Diyos. Tingnan nyo itong mga, minsan ako nawiwirduhan eh. Yung mag-boyfriend and girlfriend. Hindi lang nagustuhan yung gusto ng babae. You hate me. Diba? Malimit ganyan eh. I hate you na. Kasi hindi mo ginawa yung aking gusto. Diba? May mga ganyan eh. Tao nga, nakakaalam ng mga ganyang bagay, ay lalo na ang Diyos. Kung mas mahal natin ang ating sarili, hindi natin mahal ang Diyos, pwede nating sabihin na we hate God rather than we hate ourselves. Kasi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, sinabi na rin ng Biblia na sa panahong ito na ang mga tao ay mas magiging maibigin sa kanyang sarili. Ang sabi po diyan, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Tingnan niyo po, yung mga tao nagmamahal sa kanyang sarili, yung mga tao nag-hate sa ating Panginoon, ganito ang ginagawa. Covetous, mayayabang, matataas ang tingin sa kanilang sarili. Ay, siyempre, mahal ko ang sarili, edi pagmamalaki ko ang sarili, di ka gano'n naman sadya. Blasphemers, handa kang manirang puri ng iba,
wag lang maapektuhan ang iyong sarili. Kasi nga mahal mo ang iyong sarili, iingatan mo ang iyong sarili. Mahal mo yan eh. Yung mga kinamumuhian mo, sasabihan mo ng masama. Pagyayabangan mo, gagawin mo ng masama. Dahil you hate them eh. Eh ngayon, we hate God. Therefore, nagbablaspheme tayo sa Panginoong Diyos. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi ikinatutuwa ng Diyos o yung mga bagay na nagpo-provoke ng galit ng ating Panginoong Diyos para hindi ka bigyan ng walang hanggang buhay. And mind you mga kapatid, galit ang Diyos sa mga taong matataas ang tingin sa kanyang sarili, lalo na yung nag-aalipusta ng kanyang pangalan, at lalo na doon sa mga nagmamataas sa kanyang sarili. Galit ang Diyos sa mayabang, kaya nga ang Panginoong Hesus ay nagpakababa. Gustong ipakita sa atin, isampal sa atin yung katotohanan na ikaw ay ganito, napakababa mo, na ako ay Diyos, nagpakababa, bakit ka magmamataas sa iyong sarili? Kaya galit ang Diyos sa mayabang eh. Kaya wag ho tayo magyayabang. Kung ikaw may tagumpay man, give glory to God. Wag mong, ako'y nasusunod doon sa mga estudyante pagka aking nababasa yung nakagraduate, salamat sa aking sarili. Nakakabwisit yung ganun. Tunay, ako nabibisit sa ganun. Hindi na nagpasalamat sa Diyos, binaliwala pa yung effort ng mga magulang. Diga? Sarap sa kalin ng mga batang ganun eh. Kaya kami mga estudyante, estudyante rin. Pero ako ay nalulungkot at naiinis sa kapwa ko estudyante kapag may ganyang ugali. Sarap sa kalin. Siyempre, masyadong mataas na tingin sa sarili. Alam nyo, ang tawag sa mga lovers of selves, sila yung mga narcissist. Pag tumingin sa sarili, gandang-ganda sa sarili, puging-pugi sa sarili, galing na galing sa kanyang sarili, proud na proud. Hindi alam ng tao na kinamumuhian nga ng Panginoong Diyos yung ganyan. Ay lalo na sa panahong ito, nasa last day na tayo, Laodicean Church, ang sabi ng Biblia, panahon kung saan ang mga mananampalataya at ang mga tao ay ang hirap ng magbalik loob sa Kanya. Ang hirap ng uminit sa gawain niya. Bakit? Kasi ang kalaban mo ay iyong sarili. Hindi mo magagawang magalak sa Panginoong Diyos kung mahal mo ang iyong sarili. Though the Bible teaches that automatic na kaya nating mahalin nating sarili. Kaya nga it is never commanded or commended to love ourselves. Kasi automatic na yon na iniingat natin ang sarili. Kaya hindi na inutusan ng Diyos na mahalin mo ang iyong sarili. Kasi automatic na pinaliliguan mo yan. Automatic na kung ano ang pinapakain mo, iniingatan mo iyong katawan. Kaya hindi na sinabi, love yourselves. So kung may magpayo man sa inyo na mahalin mo ang iyong sarili, huwag mo yung pakinggan. Ipapahama ka na yan. Payo yan ng demonyo, kapatid. Ang payo ng Biblia, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. May sinabi ba, mahalin mo yung sarili? Hindi. Automatic na nga po yun sa ating sarili. Kaya nga, ayaw ng Diyos sa mga taong lovers of selves. Bakit? Ayan ay manifestation that you hate our God. Hatred. At hindi lamang po yung lovers of selves, kundi lovers of the world. Makikita din po natin yan sa Bible. 1 John 5:17-20. Ang sabi po diyan ay yung pakikipagkaibigan sa mundo. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding that we may know him, that is true. And we are in him that is true, even in the Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Tingnan niyo po. Sinabi na ng Bible na that the whole world lieth in the wickedness. Naka-inclined. Kung ang mundo, alam niyo ba ang niyog? Di ka pagka nakaganyan, saan tutumba? Pakaliwa ba? Pakanan pala? O pagayon? Kung saan nakahilig? Ang sabi ng Biblia, ang mundo daw nating ginagalawan ay nakalay sa kasamaan. Ito ang kasamaan, ito ang kabutihan. Naka-incline sa kasamaan. Therefore, ang galawan ng mundong ito ay pabagsak. Ang galawan ng mundong ito ay masama. At sinabi na ng Biblia na that the whole world lieth in wickedness. Ay tayo mga tao, lovers of self, mas mahal natin ang mundo kaysa sa Panginoong Diyos. We hate God because alam naman natin na maaapektuhan yung mga desires natin dito sa mundo. Ano bang klaseng mundo yan? James 4:4. Tingnan po natin.
Ye adulterers, adulteress, says, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is enemy of God. Yung tinutukoy pong world diyan ay yung system of this world. Kung ang uso sa mundong ito ay mag-shorts na maikli, uso sa mundong ito ang magpatato, uso sa mundong ito ang magmura, hindi igalang ang kanyang magulang, mag-TikTok, magsayaw ng kalasuan, magpakita ng boobs, magpakita ng, alam nyo naman kahit nga kayo mga bata, ako hindi na ng bata ha, kahit mga bata, nakakita na ng ganyang bagay. Age of information na tayo dito, talamak, napakalakas ng internet, kaya madali na sa atin makita yung mga ganyang bagay. Ang sistema ng mundong ito ay kinamumuhian ng Diyos kasi hindi ito sistema ng Diyos. Ang sistema ng Diyos ay matuwid, banal, kaaya-aya sa kanyang harapan. Ang sistema ng mundong ito, nagtitrigger ng ating lust. Ang sistema ng mundong ito ay against sa Diyos. Ang sistema ng mundong ito ay nagpapasaya sa iyo. Ngayon, kung ayaw ng Diyos sa galawan ng mundong ito at ayaw natin sa gusto ng Diyos, pwedeng sabihin na ng Diyos na, you hate me because you love this world. You love this system of this world. Mas gusto mo ang kasamaan kaysa sa kabanalan. Kaya nga, hindi ka bibigyan ng kaharian ng Diyos kung mahal mo ang iyong sarili at kung mahal mo ang sistema ng mundong ito. Kung ang kalakaran ng mundong ito ay kasamaan, madali nang gumawa ng masama, at enjoy ka sa mga ganung bagay, hindi ka talaga pamamanahan ng Diyos ng kanyang kaharian. Kaya nga sa Galatians 5:20, pababa, shall not inherit the kingdom of God. Gian katindi ang hatred nating mga tao. Because of our hatred, mas mamahalin natin ang ating sarili, mas mamahalin natin ang galawan ng masamang mundong ito, at hindi lamang yon, mas mamahalin din natin yung ating mga pleasures. Ano ba yung pleasures dito? Ito yung mga evil desires natin. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Traitors, heady-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Sabi ko nga sa inyo, love is a verb. Love is not a feeling. Love is a action. Tingnan nyo, ang Panginoong, sabi nga ni Billy Graham, nung ang Panginoong Diyos ay nagmahal, God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. Love is a action. May pagkilos ang Panginoong Diyos. Minahal ka ng Panginoon, kinamatayan ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Ay ngayon, ay lovers of pleasures tayo dito. Therefore, itong verb na ito ay may ginagawa tayo. May ginagawa tayong pleasures na hindi ikinatutuwa ng ating Panginoong Diyos at na nagmamanifest ng ating hatred sa Kanya. Ano ba yung mga pleasures na yon? Ito yung lust of the flesh. Alam niyo ba yung lust of the flesh? Ito yung katakawan. Ito yung nagtitrigger ng iyong kalibugan. Yung nagtitrigger ng ating kalaswaan. Lust of the flesh. Anything na lust na magbibring sa atin ng pleasures ng ating pangangatawan, ayan ay lovers of pleasures. Kaya, hindi lang yung lust of the eye. Yung ating mata. Kung anong makita mo, gusto ko yun. You desire something na hindi mo naman kayang bilhin. You desire na, yung desire mo, na gusto mo yung isang bagay na yun, kahit wala ka naman, ayun ay lust. Yung hindi makontento sa sarili kung anong meron siya. Lust na rin po, yun. Lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Magkakasama po yan pride, hatred, envy, at lahat po yan ay magkaka-connected. Tingnan niyo po, yung hatred, bunga ng envy. Tingnan niyo po ito sa heavenly realm. Yung si Satan, because he envy God, he wants the throne of God. Si Lucifer ay nagkaroon ng hate sa ating Panginoong Diyos. Bakit minahal niya ang kanyang sarili? Bakit gusto niyang maupo doon sa luklukan ng Diyos? Kasi nagkaroon siya ng maling pag-iisip, tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili, mas mahal niya ang kanyang sarili, kaya nga pati trono ng Diyos ay gusto niyang agawin. Noon pa man, uso na ang hatred, kaya hindi tayo pwedeng magmalinis na wala ka na yan. Tayo nga mga mananampalataya na ay meron pa, lalo na doon sa mga hindi pa mananampalataya.
Di ba? Sino sa inyo hindi pa namumuhi sa kanya kapatid? Sa kapwa-tao. Tas nga po ang kamay, hindi pa namumuhi. Di ba? Lahat naman tayo namuhi na eh. Ako nga ng unbeliever, pinapatay ko na sa isip yung aking kaklase. Di ba? May ganun tayo eh. Nagdo-drawing ako. Gusto ko mga bigtihan na drawing. Mga patayan na drawing. Nag-i-imagine na ako sa aking isip. Dahil ako'y ginawa ng masama na yun, sinabihan ako hindi maganda, pinapatay ko na siya sa aking isip. Because I hate that guy. I hate that person. I hate that impulsive guy. Ganun ako dati. Ako'y tahimik lang, tapos ako'y biglang papakalaman, tapos sasabihin pa masama. Mag-i-imagine ako na hindi maganda. Because I hate that person. Kaya matindi ang tama ng hatred kapag ka natamaan ng iyong ego, yan, magkakaroon ka ng hatred sa iyong kapatid. At hindi pa yan, lovers of money. Yung hatred concerning God, ito yung mga manifestation, lovers of selves, lovers of the world, lovers of pleasures, lovers of money. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Tingnan niyo po ito. Sunday na Sunday. Sabagay, ganito din ako dati. Pero nung na-realize ko na mas mahalaga ang pagsamba sa aking Panginoon, nung ako'y nagtrabaho, ako talaga yung hindi man argument nanindigan na, Sir, pwede ka pong ibigay niyo sa akin Sunday. Kasi kung hindi po, ako po talaga absent. Sinabi ko yun nung ako'y nag-service crew. Bakasyon ako nun eh. Ang gusto ng crew, ng aking manager, sa Sunday daw, pati ako'y magtrabaho. Ang akin daw rest day ay Monday. Ay ako'y nasimba na noon, pero ako'y hindi pa baptized noon. Sir, pwede ka pong ako ay walang rest day ng Sunday. Pwede ka pong ibigay niyo sa akin Sunday. Kung hindi po, ako po ililiban pa din. Nanindigan ako ng ganon. Kasi naunawaan ko na mas mahalaga yung mga bagay na pang Diyos kaysa sa bagay na pang lupa. For the love of money is the root of all evil. Wala na nga tayong pera. Hindi pa rin tayo sisimba. Hindi ka? Kapag mahal mo ang pera, may hirapan kang gumawa ng mga bagay na kinalulugdan ng Panginoong Diyos. Lalo na sa gawain dito, gawain ng mga churches ay kailangan ng money. May hirapan kang magbigay kasi mas mahal mo yan kaysa sa Panginoong Diyos. O pwede rin sabihin na mas malaki yung investment mo sa iyong sarili kaysa sa investment mo sa ubasan ng ating Panginoon. Kaya mahirap sa iyo o makunat kang kumuha sa iyong bulsa na tumulong sa ating kapatiran na may sakit. Makunat kang umambag sa gawain ng iba para sa ubasan ng ating Panginoon. Because you love your money. Pinaghirapan ko ito, maghirap sila. Ay hindi yan kinatutuwa ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Panginoon ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya at wag yung iyong pera. Tayo nasa Laodicean Church na ang sabi, people will love their money. Nasa Revelation, ang tao ay magiging maibigin sa salapi. Kaya nga handang pumatay, magkapera lang eh. Handang mag-kidnap for ransom, magkapera lamang. Handang ipagbenta ang kidney, magkapera lang. Handang maghubad sa social media, magkapera lang. Because you love money. At ayaw ng Diyos ng ganyang bagay. Binabaliwala natin yung guidelines ng ating Panginoong Diyos, kaya natin nagagawa yung mga ganyan. At alam natin na ayaw ng Diyos yung ating mga ginagawa, ayaw nating mapapakilaman, kaya isasantabi ko ang aking Panginoong Diyos. Yan naman ay killjoy. Yan naman ay killjoy eh. Kaya yung aking ginagawa, lagi nang papakilaman. Hindi mo kasi mahal ang Diyos. Namumuhi ka sa Panginoong Diyos, kaya ayaw mo nang ikaw ay pinapakilaman. You hate God because you love yourself, you love this system of this world, you love your pleasures, your evil desires, and you love your own money. At yan po yung hatred concerning God. Hatred nating mga tao. Hatred nating mga tao. At hindi lang po yan, hatred concerning the guidelines. Guidelines, saan po yan? Sa mga bisita po namin, ito pong Bible, ang ibig sabihin niyan, B-I-B-L-E. Basic Instruction Before Leaving Earth.
Ano ba Tagalog ng basic? Madali. Pangunahing instruction bago lumisan dito sa lupa. Sabi nga, basic. Sa panahon ngayon, may excess baggage agad sa ating isip na pag dumating yung word na basic, napakadali. Di ka? So ngayon, ang guidelines dito na ibinigay ng Diyos sa atin ay yung number 1, love your enemy. How can you love your enemy if you hate your God and if you hate others? Kung may hatred ka sa iyong puso, paano mamahalin ang iyong kapwa? Tingnan nyo ha, basic instruction, madadali, pangunahin. Mayroon bang madali talagang iniutos ang ating Panginoong Diyos sa atin? Ay yung love your enemy ay napakahirap gawin yan. Ay paano kung yung iyong kaaway na nanggahasan ng iyong kapatid, ay yung iyong kaaway na nang alimura ng iyong magulang, ay inutusan ng Diyos na kailangan mo mahalin yan. Madali ba yun? Di ba hindi? Kaya nga, we hate God concerning His guidelines dahil mahirap sa atin, because we have hatred, mahirap sa atin sundin yung ipinag-uutos ng Diyos. Paano ko nga mamahalin ito, Panginoong Diyos? Pinatay nga nito ang aking kapatid. Paano ko mamahalin ang aking kapwa kung ako'y ginawa niya na masama? Ang tendency lagi natin mga tao ay gumanti. Ayan sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi sa Matthew 5:43, love your enemy. Paano mo mamahalin ang iyong kaaway kung may hate ka sa iyong puso? Nagtuturo ba ang Diyos ng madali? Hindi. Pinapakita lamang ng Diyos sa atin na walang madaling inuutos ang ating Panginoong Diyos, kaya nga kailangan mo ang ating Panginoong Jesus. Dahil hindi mo kaya, kailangan mo ang Panginoong Jesus. Magagawa mo yan kung meron ka ng Jesus. Bakit? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kung hindi mo pa rin kaya, baka wala ka pang Kristo sa iyong puso. Kaya nga sa mga bisita namin, kung ikaw ay may hate pa sa iyong puso, may hatred ka sa ating Panginoong Diyos, may hatred ka pagdating sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, silently. Well, alam naman natin na hindi natin talaga sasabihin yan. I hate you. Mahirap sabihin yan. Magtatampo sa ating kaibigan. Kaya silently, we hate them. Pero ito ang problema eh. Paano ko paglalabanan itong hate na ito? Kailangan mo ang Panginoong Jesus. Magagawa mong mahalin ang iyong kaaway kung magkakaroon ka muna ng pagsisising tunay at pananampalatayang totoo sa ating Panginoong Jesus. At pag dumating yung bagay na yan, pwede mo nang sabihin, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya, yung love your enemy, napakahirap gawin na yan. Kailangan mo munang manampalataya sa ating Panginoong Jesus kasi hindi mo kayang gawin yan, kaya kailangan mo laging umasa sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging bida siya sa iyong buhay, at ang gusto ng Diyos na dumepende ka palagi sa Kanya. Kasi nga mahina ka, lamang sa iyong pagkamuhi, kaya kailangan mo yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang love your enemy, pray for your enemy. Yan. Pray for them that persecute you. Matthew 5:44. Ang sabi diyan, pray for them that persecute you. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Paano mo ga ipagpe-pray? Paano ga magiging totoo ang iyong pananalangin kung ikaw naman ay may hate sa iyong puso? Paano ko mamahalin yung mga nanghahamak sa akin kung may hate talaga ako sa aking puso? Kaya nga, ang sabi natin kanina, yung hatred ay puso mo na yan. Kung may hatred ka, puso mo na yan. Madali na sa iyong gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos at ikasasakit ng damdamin ng iba at ikatutuwa mo pa yan na makitang napapahamak ang iba at na matutuwa ka pa na ang gawain ay bumabagsak kasi puso mo na yan. May hate ka sa iyong puso. Hatred knows no bound. Walang pinipili ang hatred. Walang hindi bounded ang hatred. Tingnan nyo, sa spiritual realm, angelic being, Satan, nagka-hatred. Spiritual beings yun, pero nagkaroon ng hate. Ay lalo na tayong mga tao,
fragile ang ating emotion. Kaya hindi biro ang pinag-uutos ng Diyos. Kung may hate ako sa aking Panginoong Diyos, hindi ko kayang mahalin na aking kaaway, hindi ko kayang ipag-pray ng totoo, ipag-pray ng kaligtasan at pag-iingat yung mga taong yan kung ako ay namumuhi sa taong yan. Sino sa inyo walang kaaway? Very good. Kung wala tayong kaaway, ayos. Pero imposible naman sa atin yun wala tayong kaaway. Si Satanas nga hindi ko pinagpe-pray, kaaway ko yun Kayo ga? Pinagpe-pray niyo sa Satanas? Hindi. Kaaway natin yan. Yung mga evil spirit, mga demons, kaaway natin yan. Kaya nga hindi natin pinagpe-pray. Ay sino ang ating pinagpe-pray? Kayo, tayo, isa't isa, ating mga mahal sa buhay. Yung mga nananakit sa atin, pinagpe-pray natin yan. Kaya hindi mo kayang ipag-pray yan ng tunay kung may hate ka talaga sa iyong puso. Paano mo mamahalin yung mga uhuging bata na yan? Ay, tayo may kaartehan taglay Kita ang 11. Paano ko mamahalin? Paano ko yayakapin yung mga yan? Ay, sa panahon ngayon, ang mga tao ay kaarte. Pambihira. Ako'y nakita nung yung racist, napakatindi talaga ang racist. Merong isang batang maputi, batang maitim. Nung nasa Tacloban, kita ko, kanyang mother, ito yung kasambahay namin yung kanyang mother, may anak sa iba at maputi. Ngayon, yung kanya ding mother ay may stepson at maitim. Ngayon, kita ko kung paano kinamumuhian nung stepmom ng batang maitim na yon, yung negrong bata. Kita ko kung paano ang baon, hotdog, 3. Tapos yung sa isa. Yung isa pa may itlog. Kita nyo yung mga racist, ang lalaki ng kanilang hate. Kitang-kita ko, observe ko. Well, nakakapikon nga naman yung mga bata, ang lilikot. Pero, ang gusto ko ipakita, ang tao ay may natural hate pagdating sa ibang lahi. Tunay pala yun. Hindi ko matetes na totoo kung ako hindi nakakasaksi ng ganon, kung hindi ko rin naranasan. Katindi nga po nung ganon, mahirap mahalin yung mga batang yaan, mahirap ipag-pray yung mga ganyan, kung ikaw sa iyong sarili ay may pagkamuhi sa mga bata. Dati ayoko sa bata, ako'y nanapok ng mga bata, nanak lang ng bata. Yung, alam mong kakukulit nakakit namin bubong, nambabat namin bubong sa siko. Pagka dadaan sa akin, mga asar pa. Mang bebelat, ganyan. Mamaya ako'y pa dahan-dahan. Mamaya tatakbuhin ko na, mahabutan ko, hawa ko sa batok. Magsumbungan sa tatay mo. Ngayon, akin sinasapok, ay kakukulit Ako'y naiinis sa mga batang ganon, kaya nga ginagawan ko ng ganong bagay. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung hate na yan ay magdadala sa iyo para gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Hindi mo kaya mahalin yung mga ganyang bagay kung may hate ka muna sa iyong puso. Kailangan mong pagsisihan yan, kailangan mong palinis sa ating Panginoon. At kailangan mo rin na magkaroon ng Jesus para maipag-pray mo ng tunay. Tunay ha? Kasi tayo, pwede man tayo mag-pray yung iba nga ako'y natutuwa vocal sila sa kanilang prayer. Hindi ko kaya yung ganun. Pag ako'y nagpe-pray, mas gusto kong tahimik lang. Ayoko nang naririnig ang aking prayer. Ako'y hanga sa mga ganung bagay, pero ako'y duda minsan sa mga taong nakikita ko na kaarte tapos ang daming, tapos pagpe-pray ng ganun, paano magiging credible ang kanyang panalangin? Di ka mahirap paniwalaan ang panalangin mo kung ikaw naman ay galit sa akin. Halimbawa, I pray for you, brother. Pinagpe-pray kita, kapatid. Ay, hindi mo nga malapitan. Halimbawa, ang dungis-dungis, sisimba sa atin, kapatid, mauwi ka, pagpalain ka ng Panginoon. Hindi mo nga matulungan, hindi mo nga ma-entertain dito, hindi mo nga mabigyan kung anong kailangan, pagbakante. Tapos sasabihin mo, pinagpe-pray kita. Pagka ganun po ang ating ugali, tayo yung fulfillment na sinasabi ng aklat ng James, na mas tayo ay respecter of person. Mas pinipili natin yung mga maayos ang status, mas pinipili natin yung maayos manamit, mas pinipili natin yung mas ayos ang buhay, kaysa sa hindi. Racist tayong tunay. We hate naturally.
paglabanan po natin yan, pag-pray natin yan, magpalinis tayo sa ating Panginoon. At hindi lang po yan, give. Ang sabi po ng Matthew 5:42, give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Huwag na natin tagalugin. Sabi, magbigay ka sa mga humihingi sa iyo. Magpahiram ka, hindi yan utang ha, magpahiram ka, basta magpahiram ka ng mga kailangan nila. Give to the needy. Alam niyo ba yung sa Basaan Festival? Nagbibigay naman sila, na-order sila eh. Yung sa lalaki, yung lalaking nakadila ng babasaan tubig. Trending ngayon lalaking yun eh. Ngayon, ayaw ng mga netizens na sa taong yun. Ayaw ng mga tao sa taong yun. May hate sila sa taong yun kasi napakakulit. Mapang-asar. Ngayon, umorder sila ng umorder sa Shopee, sa Lazada, sa mga online shop. At pinadeliver doon sa lalaki yun. Walang bayad. At ang pinagbabayad ay yung lalaki. Tingnan nyo, nagbibigay din naman. Kaya lang, dahil nga may hate sila sa taong yun, silang pinagbabayad. So, mahirap magbigay sa tao na nangangailangan kung may hate ka din sa nila. Halimbawa, ayaw na ayaw ko kay Tito Boy. Paano ko ito bibigyan? Ayaw ko nga din. Ayaw ko nga tulungan. Paano ko ito bibigyan? Kung magbibigay man ako, labag sa akin kalooban. Kung magbibigay man ako, masama sa akin loob. Pagalit, padabog. Huwag ka nang magbigay. Mag-offering ka, saksak mo yun sa yung baga, hiwain mo. Saksak mo, tahi mo. Huwag ka nang magbigay. Kung labag din naman sa iyong kalooban. At ayaw din ng Diyos yan. God hates yung mga madadamot. Binigay sa ating guidelines magbigay sa mga nangangailangan. Kung sino mang humingi sa iyo, magbigay ka. Kaya, Tito Rani, pingin 500. Ibang usapan man yun. Meron naman tayong basihan eh. Alam niyo naman yun kung paano yung iba hindi lang nagsasabi, pero obvious na nangangailangan na talaga. Nahihiya lang magsabi, pero halatang halata na kailangan niya yung mga ganung bagay. Kaya kung may ganun man, magkusa na tayo. Minsan ang tao nahihiya lang magsabi. Pero wag sa usaping utang. Ibang usapan yan. Concerning the guidelines, you have to love your enemy, pray for your enemy, give to the needy, and forgive. Patawarin mo yung mga gumawa ng kasalanan sa iyo. Ang sabi ng Biblia, Panginoon, gaano kadaming beses ako magpapatawad? 70 times 7. Sabi ng Panginoon. Yung ba'y 70 times 7 lamang? Hindi. Hindi nga natin kaya magpatawad ng 70 times 7. Yung isa pa nga lang, pahirapan na tayo. Ang gustong ipakita ng Diyos sa atin, bakit sinabi yung ganung number, magpatawad ka hanggat kaya mo. Magpatawad ka sa iyong kapwa hanggat buhay ka pa. Kasi kung hindi ka magpapatawad, baka hindi ka rin patawarin natin, Panginoong Diyos. Ang Diyos nga'y kinaawaan lamang tayo. Nagsorry tayo, pinatawad tayo. Araw-araw tayong binibigyan ng kanyang habag, tapos tayo hindi magpapatawad. Kung hindi mo mapapatawad yan, you hate those people. You hate the guidelines of God, kaya hindi mo magawa yung inuutos sa atin. Love your enemy, pray for your enemy, give to the needy, and forgive those who make trespass to you. At hindi lamang po yun, concerning the gain. Alam niyo ba kapag kayo ay nahi-hate sa isang tao, lagi kayong duda sa kanya sinasabi? Halimbawa, kayo ay may hate sa ating pastor. Sabi ng pastor, may sinabi ng pastor na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tapos ikay duda palagi, dahil nga masama ang loob mo sa ating pastor, mahirap paniwalaan. Hindi ka naniniwala. Halimbawa, sa inyong kaibigan, ginawan ka ng masama, hindi mo napatawad, tapos nagsasabi ng totoo na concern sa iyo, na may pangako siya, promise, this time, magtitino na ako. This time, ibibigay ko na sa iyo. Duda ka pa rin. Yung hatred ay nagdadala sa atin sa doubt at nagdadala sa atin
na pagdudahan yung mga promises ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung hatred pong pinag-uusapan dito ay ginamit ni Paul na ekteros, hatred toward our God. Kaya nga, hindi mo magagawang paniwalaan agad ang sinasabi ng Biblia kung may hate ka sa iyong puso. Pagdududahan mo yung mga preaching dito na kailangan natin ito, kailangan natin humayo, kailangan natin magbigay para ikipagpalain, kailangan nating magpatawad, magmahalan, magdududa ka lamang at hindi mo yan gagawin kasi nga, meron kang hatred toward God. At ang kausap dito ay mga mananampalataya na. Isinasaklaw na natin ang mga mananampalataya pa lamang. Bakit? Kasi very critical sa inyo kung kayo ay mananatiling may hate sa inyong kapwa. Yung kapitbahay ninyo, mamamatay na dahil nga ikay masama loob, hindi mo siya naran ng gospel. Sisingilin niya ng Panginoong Diyos sa iyong kamay isang araw. Hihingin ng Panginoong Diyos sa iyo yung pangalan ng taong yun. Namatay siya nang wala kang ginawa. Binigyan ka ng buhay sa mga bisita namin. Whether you believe it or not, nasa Bible po. Kung ikaw ay may hate sa mga nangangaral, kung ikaw ay may hate sa salita ng Panginoon, whether you believe it or not, you have to believe na ang promise ng Diyos ay tunay. Pagdududahan mo lamang yan, yung mga sinasabi sa iyo, kung ikaw ay may hate sa iyong puso. At hindi po birong usapin ito. Kaya nga, pag ikaw ay namatay ng may hate, nag-expire na ang iyong buhay dito sa lupa, tapos may hate ka pa rin, ang sabi naman ng Biblia, thou shall not inherit the kingdom of God. Binubuhay ka pa, gusto ng Diyos na maalis yan sa iyong puso kasi hindi yan ang puso ng ating Panginoong Diyos. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness. Napakadami po na yan. 9, I think. Basahin natin. Tingnan niyo po. Kabaligtaran na kabaligtaran sa work of the flesh. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, and against such there is no law. Yan yung karakter ng ating Panginoon. Now, if you claim that you are saved, kung ikaw ay nagsasabi na, ako'y may Jesus na sa aking puso, dapat mag-manifest yung mga ganyang bagay. Love. Dapat na kaya mo nang mahalin ng ating kapwa, kaya mong mahalin ng ating Panginoong Diyos, kasi ang Panginoong Jesus, ayan mismo yung karakter ng ating Panginoong Jesus. Mahal niya ang Panginoong Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Siya ay maamo dito sa lupa, namatay, hindi gumanti. Inalimura, hindi na umimik ng masama. Ang sabi pa niya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Joy. Bakit? Na-endure ng Panginoong Jesus yung kanyang paghihirap. Ginawa niya yon kasi nakaabang yung kagalakan in the end. Who endured all things for the joy. Kasi alam niya na sa huling tagpo ng kanyang buhay dito sa lupa, malulugod niya ang Panginoong Diyos. Kaya nga, love, joy, peace, long-suffering, matiisin, napagtiisan niya ng Panginoong Jesus dahil sa iyong kasalanan. Kung wala ka pa niyan, malabong paniwalaan na ikaw ay ligtas. Doubtful ang iyong salvation. Goodness ay meron sa iyo. Ay kabaligtaran. Faith, pananampalataya, ay ang opposite ng faith, doubt. Lagi kang duda. Temperance, against such there is no law. So yung karakter ng Panginoong Jesus ay dapat makita sa iyo. Kung hatred ang meron sa iyo, lahat ng iyan ay hindi mo kayang gawin. Ang mga mananampalataya na pwedeng dapuan niyan, pero dapat maranasan nyo rin na kayo ay bababagin niyan sa inyong puso kapag meron kayo niyan. Kaya nga, having this kind of attitude is a dangerous thing. It is a sign of our depravity. Kaya ka may hatred kasi ikaw ay depraved in the first place. Ano bang ibig sabihin ng depraved? Sa pag-aaral po, ang depraved, yung pag-iisip natin, wala nang maganda tayong naiisip na ikatutuwa ng Panginoong Diyos. Yung ating puso, wala na rin magandang nakita ang Diyos na dapat ilaman ng ating puso. Lahat ay kasama na yan. At yung ating ginagawa, well, we think
Ako'y gumawa ng bagay sa aking kapwa na ikinatuwa niya. Ako'y nag-donate ng lupa. Maganda yon. Pero, hindi na rin niya kinatutuwaan ng Panginoong Diyos. Lahat ng iyong ginagawa, as in all, from head to toe, nakakadiri ka na sa paningin ng Diyos. Yan yung depravity. Kaya ka nagkakaroon ng hatred sa ating Panginoong Diyos kasi ikaw ay depraved. Sagad ang iyong kasalanan. Sagad sa sagad. In a superlative degree, sagad sa sagad. Hindi mo pwedeng sabihin na ako'y may kaunti pa. Kayabangan mo yon. Galitan niyo sa mayabang, kaya admit it, tanggapin mo. Panginoon, ako'y may hate pala sa aking puso Hindi ko kayang mahalin ang aking kapwa. Hindi ko kayang mahalin. Hindi ko kayang sundin ang iyong mga panuntunan. Mas mahal ko ang aking sarili. Mas mahal ko ang aking trabaho. Tapos, Panginoon, duda ako sa iyong pangako. Pag nagmamanifest yan sa iyong buhay, meron kang hatred. At yung hatred na yan, sapat na yan para ipahamak ang iyong kaluluwa sa walang hanggang kapahamakan. Huwag niyong babaliwalayin yan, though yung pagkamuhi sa ating isip parang simple things lamang. Pero, ini-align ni Paul na even the hatred are not worthy to inherit the kingdom of God. Kung hindi ka worthy mag-inherit ng kingdom of God because of your hatred, you will inherit the eternal damnation. You will experience and suffer the eternal wrath of God. Asan po yan? Sa impyerno. Mga kapatid, sa impyerno po, wala nang maganda tayo nanaisin doon. Lahat ng pinakapangit ay naandun na. Tingnan nyo ang katabi nyo. Malay mo maligtas. Tingnan nyo ang katabi nyo. Napakagaganda, napakapalad. Sabihin nyo, I am blessed. I am blessed. Baka ma-hate pa sa inyo, wag na. Basta mga kapatid, yung hatred na sinasabi diyan, ito ay puso mo. Pag may hate ka sa iyong sarili, puso mo yan. Kaya ka nagkaka-hate dahil puso mo yan. Kaya naman gayaan ang iyong puso because in the first place, ikaw ay depraved. Wala nang maganda sa iyo. Ngayon, paano ako makakatakas sa ganitong bagay? You have to repent. You have to believe on the work of Christ. Kaya nga kami nangangaral ng ganito Kailangan mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso kasi alam din ng Diyos na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Alam ng Diyos na ikaw ay mamamatay na. Sabi ng Psalm 7:11, iniakma niya ang kanyang busog. Ang busog po doon ay pana. Nakatutok na sa iyo and the instrument of death ay nakaredy na. Nakatutok na sa iyo. Anumang uri ng kamatayan ang darating sa iyo, pero ito maganda. Inevitable sa atin ang kamatayan. We cannot escape this one event. Nakatutok na sa iyo, what if nabitawan ng Diyos yung kanyang bow? Tapos ikaw ay may hatred pa din. Tapos hindi ka lumapit sa ating Panginoong Hesus. What do you expect in the end? Anong asa mo sa kabilang buhay? Aasa ka ba na walang hanggang buhay sa langit? Eternal joy? Hindi. Kaya nga, bago pa bitawan ng Diyos, ipinapaunawa na sa iyo na kahit simpleng kasalanan ay magdadala na sa iyo sa impyerno. Bago bitawan ng Diyos yung mga ganyang bagay, bago dumating sa iyo yung kamatayan, magsisi ka na at kilalanin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa atin. Sa ating mga tao, kahit tayo depraved, kahit tayo makasalanan, kahit puro mas kasamaan ang laman nating puso, kahit puro kalaswaan ang laman nating isip, may dumaang nakatupis, mental picture. Papasok agad sa ating isip. At yan ay lalaroin ng ating isip, yung ating mga ginagawa. Puro panlalait, hindi na maganda ang nangyayari sa ating buhay. Alam ng Diyos yan, pero minahal ka pa rin niya. Sabi nga, love is a verb, therefore Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Mahal ka ng Diyos, kaya gusto niya na ikay manampalataya. Talikuran mo yung kasalanan mo dahil walang maganda yung resulta sa iyo. Talikuran mo yung mga bagay na yan dahil ipapahamak ka niya isang araw. Parang mga, tingnan nyo yung mga drugs. Di ka, sino nyo nakapag-drugs na? Nakapag-shabu? Aba? Wala pa? Tingnan nyo, yung sa unang gamit niyan, nakaka-enjoy. Well, hindi pa ako. Nakaka-enjoy, sabi nila. Pero, unti-unti pala, winawasak na ang aking katawan. To the point na, ikukulong pa ako. Parurusahan pa ako. So, ganun din ang kasalanan. Pwedeng magtago sa anyo na hindi natin namamalayan na ipapahamak pala nito, na ako'y dadalhin nito sa walang hanggang kaparusahan. Kaya, mga kapatid, beware sa simple things na akala nating hatred ay hindi naman magdadala sa impyerno.
mag-ingat ka. Dadalhin ka niyan sa impyerno. Kung may muhi ka sa iyong puso, pagsisihan mo yan. Mahal ka ng Diyos, kaya ang gusto niya, magsisikat manampalataya sa Kanya. At ito ang maganda eh. Kaya may church. Maghanap ka ng church na magtuturo na tunay na Jesus ang ipapakilala sa iyo. Hindi yung Jesus na sadista. Hindi yung Jesus na selfish. Kasi ang ating Jesus ay hindi selfish. Binigay nga niya ang buhay niya para sa iyo. Ano gang meron sa iyo? Matangos ba ang ilong mo? Maganda ba ang kilay mo? Ay drawing naman. Ay para ka nang cake. Alam mo cake? Pag nakita ng mga taong sabog ang cake, para siyang icing. Ang tawag ko doon, cakey. Siya si cakey. Ano gang maganda sa iyo para kamatayan ng Panginoong Jesus? Di ka wala naman? Kaya talikuran nyo na yan. Yung hate ay verb din. Pero pag hatred, noun na. Kasi dinedescribe eh. Kasi ipinapakilala. Pero kapag hate na, ginagawa natin, ayan ay hindi na kinatutuwa ng Diyos. May hate ka sa iyong puso, di mo lang aminin, pagsisihan mo yan. Magpalinis ka sa kanyang dugo, hindi kanya itataboy. Kaya nga, walang sayang na dugo na sa Panginoong Hesus na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, hindi biro ang kasalanan, kaya maniwala ho tayo sa sinasabi ng Bible, mahal kayo ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Sorry po sa aming mga kasalanan.